Flooding and power outages are among the problems in some areas of Isabela, devastated by Typhoon Nika. And News 5 correspondent Mon Gualvez reports. Hanggang binting bahang kailangan lusungin marating lamang ang barangay Gapal sa Cauayan City, Isabela. Dito na stranded ang maraming residente dahil lumubog sa bahang Buduan Bridge ng manalasang bagyong Nika. Kaya isolated ang 5 barangay sa bayan. Gutom ang kuwan namin, hirap yung dadanasin namin dito sa daan. Akala namin hindi lubog dito, umukit kami sa tulay na Nagilian. Ganito rin palang aabutan pa rin namin, lubog pa rin pa siya. Malakas ang agos sa ilog, pero tuloy pa rin ang rescuers ng Cauayan City CDRRMO, may tawid lamang ang mga residente. Kung tutusin, nasa 200 metro lamang yung layo o distansya nung na-isolate na barangay. Pero aabot kasi sa mahigit 30 talampakan yung lalim nitong tubig, kaya hirap abutin itong lugar. Kahit maaraw na nitong Martes, may ilang lugar na binabaha pa lang dahil sa patuloy na pagtaas ng Cagayan River. Galing ang tubig sa mga bundok at ilang probinsyang nakapaligid sa Isabela. Ang masaklap, maraming lugar ang biglang binaha na hindi naman inaabot ng tubig noon. Kaya muling panawagan ng Isabela Provincial Government magtayo ng panibagong dam sa lugar. Sayang imbes na dapat na harvest natin itong maraming tubig na to. At alam naman natin ng tubig, napakahalaga pagka meron tayong tubig, marami tayong magiging tanim. Tapos mare-regulate mo yung pagbaba ng tubig at magiging irrigation. Sa kalye naman nagpalipas ng gabi ang ilang residente ng Barangay District 1. Dito na sila nagluto at natulog katabi ang mga alagang hayop. Baha pa rin kasi sa kanilang lugar na nasa likod lamang ang Cagayan River. Dito po yung malapit sa bahay namin, saka marami po kami alaga. At saka mahirap po dun sa evacuation kasi kawawa yung mga anak namin, may mga sakit din minsan, halo-halo po dun. May ilang bahay naman na nasa mas mataas na lugar ang pinatuloy na kahit sa garahe ang mga lumikas na residente. Pinapatuloy ko na lang kasi pag umuulan, talagang basang-basa lalo na yung mga bata. Siyempre kawawa talaga sila. Lalo na kung mga kasakit pa yung mga yan, doble pasanin ng mga magulang. Zero casualty pa rin sa Isabela dulot ng bagyong Nika. Kasunod ito ng mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban o pagbabawal na magbenta at uminom ng alak sa probinsya. Marami talagang pasaway. Nakainom na sila, sila'y nakikigulo, hindi pumipila, imbes na magpapalikas na, ayaw na magpalikas, hanggang malubog na. Yun yung mga nagiging dahilan na kung bakit may casualty. Pinagkakaguluhan naman ang tindahan ng generator set na ito. Nagtabi na raw sila ng maraming unit mula pa ng manalasang bagyong Christine. Nag-stock kami, sir, para kung biglang nangailangan may pull out po kami. Tulong din namin sa mga nasa lanta, pumapatong lang kami pamasahe. Kailangan po nung baby po, sobrang init po, tapos may mga parating pa pong bagyo po kasi.